Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo na't simulan na natin ang kwento ni Vlad ng Sora. Mistulang isang napakalaking bundok ng kaliskis at tinak ang dragon na nakatayo sa harapan ng mga elf. Halos matabyunan nito ang nanginginig na elven spearman. Sa gitna ng malakas na ulan, dahan-daang bumukas ang pulang mata ng halimaw at tumitig sa kanila. Nanigas ang mga sundalo sa titig nito na parabang naghihintay na lamang sa susunod na mangyayari. Ngunit, biglang nagbago ang hangin nang nagsalita na ang mga mage sa likuran nila. Natapos na daw ang tatlong matandang elf sa kanilang ginawang spell. Lumabas mula sa kanila ang tatlong uri ng kapangyarihan, berde, pula, at asul. Agad na sumigaw ang isang pinuno at inutusan silang umatras ang vanguard at lumikas dahil handa na ang kanilang magic circle. Sa langit, lumitaw ang isang napakalaking runic array na nagbigay liwanag sa buong paligid. Napatingala ang dragon at direktang tumingin sa ibabaw nito. Pinakawalan ng mga elder ang kanilang pinagsanib na atake. Isang malakas na sinag ng enerhiya ang bumagsak mula sa langit at tumama sa dragon. Sumunod ang isang napakalakas na pagsabog na yumanig sa buong kagubatan. Tinamaan ng shockwave ang paligid. Napilitan si Commander Var-Adis na protektahan ang kanyang sarili. Nang hamupa ang usok, dahan-dahan siyang sumilip, umaasang tapos na ang laban, ngunit mula sa usok, muling lumitaw ang anyo ng dragon. Hindi ito natablan kahit kaunti. Nakatingin lang ito, tila walang nangyari. Napagtanto ni Var-Adis ang katotohanan, na ang halimaw ay tila hindi natatablan ng mahika. Nataranta ang mga sundalo, nakita nilang walang epekto ang kanilang mga sandata. Nagsimula silang mawalan ng pag-asa, ngunit hindi sumuko si Var-Adis. Hinawakan niya ang kanyang pana at nagbigay ng bagong utos. Sinabi niyang ituon ang lahat ng atake sa kanang bahagi ng dragon, ang tanging posibleng kahinaan nito. Nagkaisa ang mga mamamana at naghanda sa pag-atake. Ngunit bago pa sila makagalaw, may narinig silang malakas na pagsabog mula sa direksyon ng World Tree. Lahat ay napalingon, naguluhan at natakot ang mga elf. Agad namang naintindihan ni Var-Adis ang nangyari. Hindi lang isa ang kalabang dragon, ito pala ay dalawa. Kasabay nito, sa loob ng silid ni Vlad, biglang bumagsak ang mga gamit dahil sa malakas na enerhiya. Napaluhod ang priestess at humihingi ng tulong kay Vlad. Hindi ito simpleng takot, kinokontrol ito ng World Tree. Ginamit siya upang makipag-usap kay Vlad. Umihingi ng tulong ang World Tree upang hindi na ito mawasak ulit. Nagtaka si Vlad ngunit mabilis nitong naintindihan ang sitwasyon. Ipinaliwanag ng isang bantay na ito ay isang banal na mensahe. Ang priestess ang nagsisilbing tulay ng World Tree. Mas lalo pang naging seryoso ang sitwasyon ng sinabi ng bantay na kung si Vlad ang tinawag, ibig sabihin nakakita lamang ito ng pag-asa sa pamamagitan ni Vlad. Lumuhad ang dalawang mandirigma at nakiusap sa kanya. Hinawakan din siya ng dalaga at nagmakaawa. Tumingin si Vlad sa matandang kabalyero, pero sinabi nito na wala siyang utos na maibibigay at sariling desisyon niya ito. Napaisip si Vlad na tama ang matandang kabalyero, wala nang iba pang makapag-utos sa kanya kundi siya lang. Doon ay tuluyang nagpasya si Vlad. Tinanggap niya ang responsibilidad bilang si Vlad ng Sora. Pinakalma nito ang priestess at sinabing, wag daw itong mag-alala dahil nangangako siyang tutuperin niya ang responsibilidad bilang isang kabalyero. Habang nangyayari ito, sa labas ay tuluyan ng nagkakagulo. Lumitaw ang pangalawang dragon. Isa itong kulay abong halimaw na may malalaking sungay at matutulis na tinak. Nagsitakbuhan ang mga elf sa takot. Inatake ng dragon ang sino mang madaanan nito. Nang nag-ambang umatake ang dragon, ay may isang elder ang lumikha ng magic barrier upang harangin ang atake. Nagulat ang mga elf at nasiyahan dahil may dumating na tulong. Saad ng elder elf, na ano pa daw ang hinihintay nila at tumakbo na daw sila. Inutusan naman ng elder elf ang mga kawal at sinabing pamusisyon na at maghanda sa pagdepensa. Sumunod naman ang mga kawal at naghanda sa pagdepensa. Hindi nagtagal ay unti-unting nabasag ang pinakawalang spell ng matandang elf. Ipinaliwanag ng elder na ang mga dragon na ito ay bahagi ng isang mas makapangyarihang nilalang, ang Prime Dragon. Dahil dito, hindi sila basta-bastang tinatablan ng mahika. Sa kabila nito, pinagsama-sama ng mga elder ang natitira nilang lakas at umatake muli. Tinamaan ang dragon ng sunod-sunod na mahika. Pero hindi pa rin ito sapat. Sa lakas ng dragon ay binasag ng dragon ang kanilang mga pag-atake. Bumagsak ang mga elder at tila samukan ng dugo.
Nag-alala ang mga kawal at tinanong kung maayos lang daw ba ang matandang elf. Napaisip na nga lang ang Grand Elder at sinabi na wala na daw silang natitirang lakas pa at dahil sa matanda na ito, ay hindi man lang nito mapahinto kahit na saglit ang halimaw. Sinabi ng pinuno ng mga kawal na tumakas na daw ito at sila na daw ang baalang pumihil sa nagwawalang dragon. Ngunit, napaisip ang Elder na imposibleng mapahinto nila ang dragon, kahit daw na ang mga elite knights ni Var-Adis ay hindi ito kayang pigilan. Tuloy pa ng Elder na hindi nila magawang protektahan ang posibilidad pagkatapos na namumulaklak ng maikling panahon. Nang umatake na sana ang dragon, ay may biglang lumiwanag sa gilid nito. Nabigla ang mga Elder sa kanilang nakita at maging ang dragon na nagtaka kung sino iyon. Ito pala ay ang matandang kabalyero, kinutsa pa nito ang itsura ng dragon at sinabing, ang halimaw daw na nasa kanyang harapan ay sobrang pangit. Makikita na nilabas nito ang kanyang aura at naghanda upang umatake. Ngunit sa sandaling iyon, ay biglang sumulpot si Vlad sa tagiliran ng dragon, at ginamit nito ang kanyang napakalakas na aura upang atakihin ang tagiliran nito. Kumikislap ang kanyang mga mata at nagliliyab ang kanyang espada. Ilang sandali bago ang kaguluhan, tumatakbo sina Vlad at ang misteryosong kabalyero sa ibabaw ng mga bubong ng lungsod ng mga elf. Sa ibaba nila, winuwasak ng dragon ang lahat ng madaanan nito habang papunta sa World Tree. Maririnig ang sigaw ng mga tao at ramdam ang matinding takot sa paligid. Naglabas ang Elder Elf ng isang malaking magic circle para pigilan ang dragon at bigyan ng oras ang mga sibilyan na makatakas. Habang pinapanood ito ni Vlad, napahanga siya sa lakas ng matanda. Saglit na huminto ang misteryosong kabalyero at sinabi na ang nakikita nila ay tunay na mahika. Ayon sa kanya, sapat ang ginawa ng matanda para makakuha sila ng kaunting oras. Pagkatapos nito, inilabas ng kabalyero ang kanyang nakatagong kapangyarihan. Napansin ni Vlad na nagsimulang magliwanag ang kanang mata nito. Dahil dito, napatanong si Vlad kung ano ang nangyayari sa kabilang mata ng matandang kabalyero. Ipinaliwanag ng kabalyero na ang kanyang kanang mata ay nakikita ang realidad, habang ang kaliwa naman ay nakikita ang kanyang sariling mundo. Kapag pinagsama niya ang dalawa, nakikita niya ang mga bagay na hindi kayang makita ng ibang tao. Dagdag pa niya na ang kakayahan niya ay makita ang katotohanan na nakatago sa likod ng kasinungalingan. Pagkatapos, tuluyan niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan. Kumalat ang kanyang aura sa buong paligid at habang sinusuri niya ang katawan ng isang dragon, ay hinahanap nito ang posibleng kahinaan nito. Makalipas ang ilang sandali, ay nahanap niya kahinaan ito. Sinabi niya kay Vlad na targetin ang harapang paa ng dragon, partikular ang bahagi sa ilalim ng pakpak. Siya na raw ang bahala sa pagkuha ng atensyon ng halimaw. Agad namang sumugod si Vlad at binuhos ang lahat ng aura sa kanyang atake. Nagkaroon ng malakas na pagsabog at napuno ng alikabok ang paligid. Sa una, inisip ng kabalyero na perpektong tumama ang atake ni Vlad. Ngunit nang hamupa ang alikabok, ay nagulat siya. Nasalo pala ng dragon ang atake ni Vlad gamit ang buntot nito. Walang epekto ang pag-atake ni Vlad. Napaatras si Vlad sa gulat. Sumugod ang dragon at sunod-sunod siyang inatake nito. Naiwasan niya ang ilang hampas ng dragon, ngunit nang mawalan siya ng balanse kahit sandali, ay tinamaan siya ng malakas na atake at napalayo sa halimaw. Kahit na protektahan niya ang sarili gamit ang aura, ramdam pa rin niya ang sobrang lakas ng tama. Napaisip si Vlad na ito ay nasa isang ganap na naiibang antas kumpara sa Lindblom. Habang pilit siyang tumatayo, nakita niya ang nagliliyab na mata ng dragon. Doon niya naisip na hindi ito katulad ng mga nakalaban niya noon. Ito ay isang ganap na dragon. Dahil sa sitwasyon, sumali na sa laban ang misteryosong kabalyero. Inatake niya ang dragon para makuha ang atensyon nito, habang ginagamit ang kanyang kakayahan. Nakita niya ang paparating na mga matutulis na palikpik na parang talam. Naiwasan niya ang ilan nitong pag-atake, ngunit dumami ang binibitawan nitong atake kaya napilitan siyang salagin ito. Isa sa mga ito ang tumama sa kanyang braso. Samantala, habang pinagmamasdan ni Vlad ang dragon, ay biglang lumitaw ang buntot nito sa likod ni Vlad. Napansin ito ni Vlad ngunit tila huli na para makaiwas ito. Sa tamang oras, sumaklolo ang Elder Elf at naglabas ng panangga upang maprotektahan si Vlad. Ngunit nabasag pa rin ito dahil sa lakas ng pag-atake ng dragon.
Tumilapon pa rin si Vlad at tumama sa mga kahoy, habang ang matanda ay napuruhan sa ginawang pagsalag sa atake ng dragon. Agad namang pinuntahan ng matandang kabalyero si Vlad at nag-alala at baka kritikal ang tama nito. Dahil wala nang pumipigil, muling tumutok ang dragon sa World Tree. Patuloy itong umusad habang tinatapakan ng mga mandirigmang elf na parang walang halaga. Naabot ng misteryosong kabalyero si Vlad at ginising ito. Unti-unting nagkamalay si Vlad at nakahinga muli. Sinabi ng kabalyero na nabuhay siya dahil sa proteksyon ng matandang elf. Habang nagsasalita ang matandang kabalyero, ay tinignan ni Vlad ang kanyang baluti at dito ay nagliwanag ang dibdib ni Vlad. Nang tanungin siya kung kaya pa niyang lumaban, sinabi niyang kaya pa daw niya kahit nasugatan ito. Tinanong naman ni Vlad ang matanda kung kaya pa daw nitong ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa dragon. Sumagot naman ang kabalyero, na kaya pa niyang umatake ng ilang beses pa. Napagtanto ni Vlad na may natitira pa siyang lakas at hindi pa daw nawawala ang blessings na ibinigay ng serpent, at kahit baluktot na daw ang kanyang espada, ay matulis pa rin daw ito kaya maaari pa itong gamitin. Sinabi niyang kaya pa niya ang isang huling laban. Tumanggo naman ang kabalyero at sinabing kailangan na daw nilang tapusin ito sa susunod na pagkakataon. Pagtingin nila sa itaas, nakita nila na umaakyat na ang dragon sa World Tree. Nakabaon ang mga kuko nito sa puno habang ang mga katawan ng mga elf ay naiwan at nakasabit sa mga kaliskis nito. Patuloy itong umaakyat, balot ng dugo. Nakita nito ang mga espiritu ng puno na tila takot na takot. Sa halip na tumigil, lalo pa itong naging agresibo. Umungal ang dragon ng napakalakas at pinayanig ang buong kagubatan. At dito nagtatapos ang ating kwento. At kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli.